Ezekiel, Kabanatang 26. At nangyari, ng 11 taon, ng unang araw ng buwan, na ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin na nagsasabi, Anak ng tao, sapagkat ang Tiro ay nagsabi laban sa Jerusalem, Aha, siya na naging pintuan ng mga bayan ay sira. Siya'y nabalik sa akin. Ako'y mapupuno ngayong siya'y sira. Kaya't ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, Narito, ako'y laban sa iyo, O Tiro, at aking pasasampahin ang maraming bansa laban sa iyo, gaya ng pagpapasampa ng dagat ng kaniyang mga alon. At kanilang gigibain ang mga kuta ng Tiro at ibabagsak ang kaniyang mga muog. Akin din namang papalisin sa kanya ang kaniyang alabok, at gagawin ko siyang hubad na bato. Siya'y magiging dakong ladlaran ng mga lambat sa gitna ng dagat, sapagkat ako ang nagsalita, sabi ng Panginoong Diyos, at siya'y magiging samsam sa mga bansa. At ang kanyang mga anak na babae na nangasaparang ay papatayin ng tabak, at kanilang malalaman na ako ang Panginoon. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, Narito, aking dadalhin sa Tiro si Nabucodonosor na hari sa Babilonya, na hari ng mga hari, mula sa hilagaan, na may mga kabayo, at may mga karo, at may mga nangangabayo, at isang pulutong at maraming tao. Kaniyang papatayin ng tabak ang iyong mga anak na babae sa parang, at siya'y gagawa ng mga katibayan laban sa iyo, at magtitindig ng isang bunton laban sa iyo, at magtataas ng lungki laban sa iyo. At kaniyang ilalagay ang kaniyang mga pangsaksak laban sa iyo mga kuta, at sa pamagitan ng kaniyang mga palakol ay kaniyang ibabagsak ang iyong mga muog. Dahil sa kasaganaan ng kaniyang mga kabayo, tatakpan ka ng kaniyang alabok. Ang iyong mga kuta ay uuga sa hugong ng mga mangangabayo, at ng mga kariton, at ng mga karo. Pagka siya'y papasok sa iyong mga pintuang bayan, na gaya ng pagpasok ng tao sa isang bayan na pinamutasan. Tutungtungan ng mga paa ng kanyang mga kabayo ang lahat mong mga lansangan. Papatayin niya ng tabak ang iyong bayan, at ang mga haligi ng iyong lakas ay mabubuwal sa lupa. At sila'y magsisisamsam ng iyong mga kayamanan at kalooban, ang iyong kalakal, at kanilang ibabagsak ang iyong mga kuta, at gigibain ang iyong mga masayang bahay, at ilalagay ang iyong mga bato, at ang iyong kahoy, at ang iyong alabok sa gitna ng tubig. At aking patitigilin ang tinig ng iyong mga awit, at ang tunog ng iyong mga alpa ay hindi na maririnig. At gagawin kitang hubad na bato. Ikaw ay magiging dakong ladlaran ng mga lambat. Ikaw ay hindi na matatayo, sapagkat akong Panginoon ang nagsalita, sabi ng Panginoong Diyos. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos sa Tiro, Hindi baga mayayanig ang mga pulo sa tunog ng iyong pagbagsak, pagka ang nasugatan ay dumadaing, pagka may patayan sa gitna mo? Kung magkagayoy, lahat na prinsipe sa dagat ay magsisibaba mula sa kanilang mga luklukan, at aalisin ang kanilang mga balabal, at huhubuin ang kanilang mga damit na may burda. Sila'y dadatnan ng panginginig, sila'y magsisiupo sa lupa, at manginginig sa tuwi-tuwi na, at mga titigilan sa iyo. At pananaghuyan kanila, at magsasabi sa iyo, Ano't nagiba ka, na tinatahanan ng mga taong dagat, na bantog na bayan na malakas sa dagat. Siya at ang mga mananahan sa kanya
na nagpapangilabot sa lahat na nagsisitahan sa Kanya. Ang mga pulunga ay mayayanig sa karawan ng iyong pagbagsak. Oo, ang mga pulo na nangasa dagat ay mga lulupaypay sa iyong pagyaon. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, pagka ikaw ay aking gagawing sirang bayan, na parang mga bayan na hindi tinatahanan, pagkatatabunan kita ng kalaliman, at tatakpan ka ng maraming tubig. Ibababa nga kita na kasama nila na buwababa sa hukay, sa mga tao ng una, at patatahanin kita sa mga malalim na bahagi ng lupa, sa mga dakong sira ng una, na kasama ng nagsibaba sa hukay, upang ikaw ay huwag tahanan, at ako'y maglalagay ng kalwalatian sa lupain ng buhay. Gagawin kitang kakilakilabot, at hindi ka na mabubuhay. Bagaman ikaw ay hanapin ay hindi ka na masusumpungan pa uli, sabi ng Panginoong Diyos.